Ano ang pakay niyo rito, Padre? Magandang gabi, Maria Clara. May paparating lamang akong liyam na galing kay Ibarra. Salamat. Padre! Huwag mo na akong pigilan. Wala ka nang magagawa. Buenos dias. Buenos dias a todos ustedes. Kung wala sanang mga Indyong nakaharang sa ilog, o kaya'y mawala lahat ng Indyo, sa mundo'y mas magiging malinis ang kapaligiran. Kapitan, bakit sa dakong iyon pumupunta ang mga hangal na timonero? At bakit hindi nila bilisan ang paglalayag ng bapor-tabo? Yung napakababa po kasi yan, kaya dyan ang sinasahap. At kapag binilisan naman po ang takbo nito maglalagay tayo sa kabilang bore na yun. Mangyari ay wala na isa mang maayos na lawas sa kapuluang ito. Hindi ka nga naman. Napakadali lang. Kaya di pinagtataka ko nga nanisa sa inyo ay wala na kayo. Kung kayo ay tutuwid na kanal mula sa lawa ng lalo na pagtulog sa loob ng may sila. Gumawa ng panikagong lagutan at pagdarang ilugpas. Sa ganyang gawain ay makatitikin tayo sa lupa. Pagkatali ang pasalite, may iwasan ang pagpapalang kain. Paumanhin, Inosimo. Ngunit saan naman magagaling ang salapin para nila? Bukod pa, maraming nayon ang masisira. Pwes sumira at hindi magiging problema ang salapiton, Custodio, sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa ng trabaho ito. Ngunit hindi masasapat ang mga bilanggo. Kung ibiliting gumawa nito ang mga mamamayan, bata nga. Ngunit kaguluhan lamang ang ibubungan yan. Mga kabuluhan, nag-alsa na ba kahit minsan ng bayan ng Egipto? Nag-alsa na ba ang mga bilanggong Hudyo laban sa banal na si Tito? Akala ko ba'y may kaalaman ka sa kasaysayan? Ngunit ang iyong pinakikitunguhan ay hindi ang mga Ipsyo at Delio. Ang lupain nito ay hindi minsang hindi nagimagsik. Sa panahon ang mga taga rito ay pinipilit na magbuhat ng mga kahoy para gawin ng mga daungan kung hindi dahil sa mga pari. Ang mga panahong yaon ay malayo na. Ang mga Pinoy ito ay hindi na maghimagsik. Bigyan man sila ng lalong maraming gawain at tawan man sila ng mataas na pintuan. Isang mulatong Amerikano. Wala sila pinapakinggan. Sinupalya din sila ng mga plataforma ko. Wala na nasa kanya isa eh. Sinupalya ng mga... Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Pa rin po ng tati ay hindi niya pa rin gustong magpakamot kung kanino man. Ngayon ay inutusan na akong puntahan at dalawin ang San Diego upang tingnan ng mga pinapakupang bahay nito. Ang katotohanan nito ay pinapunta ako roon upang malaya siyang makaitit ng apyan. Salot na apyan na yan. Ginagamit yan noong araw at hindi ko naman malubos na maisip na gagamitin niya ng lubos ngayon. Tandaan niyo mga bata na mananatili lamang itong medisina habang pag-aaral sa klasikal ay popular. May ba ako? Ano na ang kalagayan ng pagtayo ninyo ng Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po ang mga guro at ang para lang gagamitin. Palagay ko ay hindi matutuloy ang planong iyong iyan. Dahil tututulan kayo ni Padre Sibila. Sisigurado ko po na iyon ay matutuloy sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso. Sa kadahilan ng nakipagkita po kami kay Padre Irene at kay Kapitang General. Ipagpalagay natin na binigyan nga kayo ng pahintulot. Ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo? Ang kagamitan naman ay isang handog ni Makaraig. Kasama na dito ang isa sa kanyang bahay. Mabuti naman kung ganun. Naway magtagumpay kayo sa inyong mga inaasang mga binata. O paano yan? Maiwan ko na kayo. Ako'y pupunta na sa taas. Okay. May iba nga ako. Ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Sandali muna, kaibigan. Pila yata'y namumula-mula ka ng ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Sa bagay, kaibig-ibig naman talaga ang iyong kasintahan. Maganda na at mayaman pa. Kaya lang ay ano? Teka, huwag mong masamain. Ang gusto ko lamang sabihin ay lagi niyang kasama ang kanyang tiya na ubod ng sungit, palibasa ay matanda na. Magandang araw sa inyo. Tila'y nagkakatuwaan kayo. Maaari ba akong makitari sa inyong pag-uusap? Basilio, ikaw ba'y pauwi na at magbabakasyon?
Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit? Hindi pa po ba kayo nakakapunta sa kanilang bayan? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon hindi naman bumibili ng mga alahas. Nasa palagay ko'y dahil may hirap sila doon. Hindi ibig sabihin na hindi na bumibili sa inyong alahas ay mahirap na. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng gamit na hindi naman namin kailangan. Bueno, eto, saluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit, kapag paumanhin niyo ngayon, hindi kami umiinom niyan. Hindi umiinom? Masama yan. Ani nga ni Padre Camora na hindi daw nakabubuti na puro tubig ang iyong iniinom. Kung ganoon, pakisabi po kay Padre Camora na kung tubig lang sana ang iniinom niya, tunay tayong mapapabuti at maalis ang pag-aalinlangan. Hindi tulad ng tubig at serbesa, ang tubig ay nakamamatay ng apoy at nagiging singaw. At kapag ang tubig ay nagalit, ito ay pwedeng lumawak at maging baha na handang magwasak, gumimbal at pumatay. Mahusay na sagot. Natapot ang lahat ng yan ay pawang pangarap lamang. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon Sagani. Ang taong iyon ay nakakakilabot at halos kinakatakutan ko. Hindi mo ba alam na ang taong iyon ay tinatawag na kayumangking kardinal? Kardinal? Kamahal-mahal mong itim, kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Grade 2 EP ka ba, Jeff? Opo. Ito. Isagani, hinahanap na po kayo ng iyong tiyo. Kulang pa ng 202 piso ang 500 hinihingi ng mga tulisan upang makita ko si Ama. Ngunit naibenta ko na ang aking mga alahas. Maraming salamat po sa pinamibigay ko sa akin. Kapalit ko kami sa inyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor y todo mal. Ikaw bata ka. Hindi ko alam anong itinuturo sa'yo sa bahay. Hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Pasensya na po. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor y todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Sumunod ka na? Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor y todo mal. Habang hindi mo nakabisado ang dasal na yan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Matagal-tagal na rin nang mangyari ang malubhang karanasang iyon, ina. Naalala ko pa rin iyon, kaya't sariwa pa rin para sa akin iyon. Parang kailan lamang ang mga sakit na sinapit ko. Si Ginoong Simon, ngunit anong ginagawa niya rito? Hindi ko po kaya kayo matutulungan, Ginoo. Anong ginagawa mo sa gubat na to? Kung inyo pong magugunita, sa mismong pokding ito tayo nagtagpo, may 13 taon na ang nakakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikaliligaya ko kung ako'y makakatulong naman sa inyo ngayon. At sa tingin mo'y sino ko? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinapalagay ng lahat, maliban sa akin. Napatay na, at ang tinumong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Nakatuklas ka ng isang lihim na maaari kong ikamatay. Dahil dyan ay maaaring masira ang mga plano ko. Nagbalik ako upang usakin ang sakim na pamahalaan. Ngunit bigla naman kayong sumulpot na mga kabataang gustong matuto ng wikang Kastila. Wala na kayong ginawa kundi sumunod at magpaalipin. Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan,
at ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Sumali ka na lamang sa aking paghihiganti. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Hindi po ako nababagay dyan dahil wala akong alam sa politika at lalo nang wala akong gustong gawin kundi makapagtapos at magsimulang magbigay ng lunas sa sakit ng katawan ng ating mga kababayan. Basilio, hindi mo may ikukumpara ang sakit ng mga mamamayan sa sakit ng ating bayan. Hahayaan mo na lamang ba ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at hirap sa hukuman ng kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Hindi na mababalik pa ang buhay nila sa paghihiganti, Ginoong Simon. Kaya wala nang magagawa pa iyon. Sa pamagitan ng paghihiganti, mapipigilan mong maranasan ng ibang nangyari sa'yo. May ililigtas mo pa ang karamihan sa kamay ng pamahalaan kapag sumali ka sa aming paghihiganti. Ipagpatawad mo, Ginoo. Ngunit buo na ang desisyon kong hindi sumali sa binabalak mo. Tama kaya ang aking ginawa? Mamamatay ang mahihina at matitirang malalakas. Magandang umaga, Ginoo. Ginoo. Sagani, ikaw pala yan. Sige, maupo ko muna. Kamusta naman si Padre Florentino? Ayos naman po ang kanyang kalagayan. Si, anong may tutulong sa iyo? Ang bansang ito ay punong-puno ng plano at panukala. Nais kong apa-aprubahan ninyo ang aming panukalang magtayo ng Akademya Kastila. At tulungan kami kumbinsihin si Don Custodio. Ngunit hindi po namin nais ipahiya kayo. Ito po ay bunga ng aming pagnanais na kaayusan at pagtulong sa pamahalaan. Pasensya ka na Ako ay may ginagawa. Okay lang ba sa iyo? Ito ang aking sagot dyan sa susan. Kamangha-mangha ang pagtulong sa ating pamahalaan kung ito'y pagsunod sa batas. Ang kabataan ay kumikilos ng masyadong padalos-dalos. Ang akin lang, hayaan mong kumilos ang pamahalaan. Sa kanya, sarili, maghihintay tayo kung ano ang magbigay ng panahon. Isa pa, mahusay na naman salita ng Kastila. Anong buti ang may dudulo sa'yo kung magkakaroon ng natatanging klase sa Kastila? Hindi po ako pumunta dito para sa aking sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Maunawaan mo sana ang ibig ko sa gani. Ang mapapayo ko na lamang sa iyo ay mag-aral ng mabuti at makapagtapos. At pagtapos mo ay ikaw ay magsawa. Maniwala ka sa gani. Matatandaan mo ako at sasabihin mo tama ako. Pag ang buhok mo ay kasing puti na ng buhok ko. Ang bawat puti sa aking ulo ay hindi ko ipagmamalaki, pagkus ay ikakahiya ko. Maraming salamat, Isagani. Maraming salamat din po, Ginoo. Sana naman may natutunan ka sa atin pag-usap ngayong araw. Maraming salamat. Nanaisin ko pang itapon sa dagat o maging bandido kaysa bumalik sa papantasang iyon. Ibig ko maging malaya. Ibig ko mabuhay tulad ng taong malaya. Maganda ang kalagayan ng kalakalan sa Hong Kong. Pupunta ako doon at maghahanap buhay. Pagkatapos at maaari ko ng malabanan ng mga praile.
natin yun ang tulong. Guys, kita makausap sandali. Oh, natin. Hindi ko na kaya pagpapayat ng mga private. Guys, kung pupunta ng Hong Kong at sa pagbabalik ay malalabanan ko sila. Para ano pa? Kung gayon na yung sumama ka tao. Aba, kayo pala, Ginoo. Meron na ba kayong mga pulbura? Nakalagay sa mga sako. Hinihintay lamang ang mga lalagyan. At ang mga bomba, handa na ang lahat. Mabuti, kailangan magawa na ito sa isang linggo. Nang huli hindi pa handa ang paligid. Hindi na kailangan ng paligid. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga gwardyang pinalayas at ang isang hukbo ay sapat na. Hindi na tayo mag-aantay ng matagal pa at baka mamatay na si Maria Clara. Manda ka. Lagi ako handa. Sa unang linggo. Na? Sa unang pagputok ng kanyon. Nagtataka ka ba sa mga nangyayari? Puro paghihirap ang nararanasan nila sa ating pamahalaan. Isa ba itong paghahanda sa isang pag-aalsa? Kung gusto mong magiganti ay hinihikom kita upang maging isang kasapi. Ilang araw na lamang, nakasumpa-sumpang lungsod na punong-puno ng pagmamataas at pagsasamantala sa mga mangmang at kapuspalad ay magliliyab na. Iyan ang aking paghihiganting bunga ng kasinungalingan at kasakiman. Maraming namumuhi sa akin. Sinisisi ako sa kanilang mga kasawian, ngunit hindi. Hindi na ako pwedeng bumalik. Kung nakagawa man ako ng masama, ito'y para sa kabutihan din at ang wakas ang siyang magpapatunay sa kadahilanan. Hindi ko dapat ihayag ang aking sarili. Paulita, Matika, magandang umaga po. Ikaw, may nalalaman ka ba kung saan nagtatago ang aking hangal na tiborsong iyo? Wala pa rin pong dumadating na balita hanggang ngayon, Donya. Nais kong malaman niya na pupunta ako sa mga Guardia Civil. Ibig kong malaman kung nasin siya. Patay man o buhay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago makapangasawa muli. Ano masasabi mo kay Juanito Pelaez? Si Juanito, mabuti naman po. Di bale, pupuntahan ko na muna ang aking mapapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ngunit ikaw ang nakipagtipan sa akin. Paano di? Ngunit hindi mo man lang ako pinansin kagabi. Tinitignan kita mula umpisa hanggang matapos ang dula. Ngunit hindi mo mahiwala ang iyong mga mata sa mga artista. Ngunit nasa iyong atensyon ko. At ideyang pumunta ka kahit may napag-usapan tayo. Pininit lamang ako ng aking alias. Pumayag ako sa pag-asa makikita kita. At anong kabuluhan ng pagsama ni Pelaez? Tandaan kung wala siyang halaga sa akin. Ang aking alias ang humihingi sa kanya. So, o siya, maupo ka muna. Ang mukha mo ay tulad ng daloy ng aking bahay na minamahal. Doon, ako'y malaya kagaya ng hangin at liwanag. Ngunit balita ako'y daraan pa sa mga bundok upang makapunta roon. Tiyak maraming nita ang matatagpuan sila. Nilalakbay lamang ako upang bahay mo nakapit. Hindi magtatagal, ang kapuluan ay magkakaroon din ng daang bakal. Ngunit kailan pa? Kung ako'y uugod-ugod ng matandang dalaga? Naniniwala ako na madali lamang ang iyong hihintayin. Sapagkat nung kami nabigo, kami ay patuloy na pinagsisiglahan ng pagtsatsaga at ng kabayanihan sa bayan. Paano kung wala kayong kapala? Gayunpaman, kung walang mangyari sa aming pagsisikap, sasabihin mo sa buong mundo sa harap ng aking bangkay na ang iyong iniibig ay pinaglaban ang iyong karapatan sa bayan. Paulita, umuwi na tayo ba kay Sipunin? Magandang araw, Profesor. Ano pong nangyayari? Basilio, nasa pidin ka pa kagabi? Ganito po ang nangyari. Masama ang pakiramdam ni Kapitan Tiago at mabuti nga't hindi ka pumaroon. Ngunit ikaw ba'y kasapi sa kapisanan ng mga mag-aaral? Nagbabayad po ako ng butaw. Kung ganoon, ipinapayo ko lamang sa'yo na
tumiwalag ka agad. Punitin at sirain ang lahat ng mga papeles sa makapahamak sa'yo. Ngunit wala po akong mga papeles. Si Ginoong Simon ba'y walang kinalaman si Ginoong Simon. Sinugatan siya ng taong di kilala. Hindi siya may kamay na kumikilos at kakinakilabot. May mga tulisan ba? Wala. Mga mag-aaral lamang. Hindi mo ba alam? Nakakuha ng pasking sama. Ngunit saan? Sa universidad. Ang mga pinagbibintangan na may kagagawan sa paski ay mga mag-aaral na kasapi sa samahan. Mag-ingat ka ngayon. Pinapatanggal ang mga vice-rector ang mga nakapaskil doon. Ngunit, mananatili pa rin ang mga nakatiit ang mga imahe doon sa ating mga isipan. Nakatakot talaga ang mga pasking ngayon. Puno ng pagkakarasan at pagyayabang. Sino kaya gumawa nun? Sino kaya ang mga salarin na yan? Malalaman din natin. Hula ko, maraming mapapaalis sa atin at mabibilanggo. Anong balita, Tadeo? Walang klase, isang linggong walang klase. Ibibilanggo ang mga kasabi ng kapisanan. Kinagagalak mo ba yun? Oo, walang klase. Di ka paniwala mga Ginoo. Nang dahil lamang sa maliit na pangyayari, tayo ay magkakawatak na. Mga kabataan ay tuloy na mabibilanggo sa ngalan ng kalayaan. Bakit tayo tatalikod sa ating paninindigan? Ngunit sino ang hangad na sumulat ng paskin? Anong pakialam natin? Kung nasaan ang panganib, doon tayo pumaroon, sapagkat nandun ang karangalan. Ginoo, huwag niyo sana kayo magbibigla sa daladala kong balita. Dahil si Basilio ay dinakip. Sa kadahilan ng inakala siya na sangkot siya sa kabulihan. Ano? Ano sinabi mo? Uli, kamusta ka na? Kamusta na ang lolo mo? Mabuti naman po ang aming kalagayan. Ngunit narinig ko ang pagpanaw ni Kapitan Tiago. Nakakalungkot kang isipin. Marahil batid mo rin ang mangyayari kay Basilio. Ikinulong siya at maaaring ipatapos sa Carolinas. Ngunit alam ko naman po mga biro lamang ang mga iyon. Santo Diyos, Santo Pedro, Santo Mercado. Halakas si Basilio. Alam kong malalagpasan niyo ito. Huli! Huli! Huli, gumising ka! Huli! Huli, gumising ka! Huli! Wala nang tagapagtangkilik si Basilio maliban kay Kapitan Tiago. At ngayong wala na siya, ibusan na rin siya mag-isa sa bilangguan. Sapagkat sa Pilipinas, kinakailangan magkaroon ka ng tagapagtangkilik. Ngayon ako naman ang dapat kumilos upang matubos si Basilio sa bilangguan. Katulad ng ginawa niya pagtubos sa akin pagpapaalila. Si Padre Camora ang pinakamainam ngayong matutuntahan. Dahil siguradong makakalaya si Basilio. Ayoko po! Ayoko pong pumunta kay Padre Camora! Huminakon ka, Iha. Huwag ka mag-ala. Andito lamang ako at hindi kita pababayaan. Halika muna tayo kay Padre Camora. Hermano Bali, ayoko po dali kay Padre Camora! Sige, bumalik ka kung ayaw mo. Pabayaan mong itakot at barilin si Basilio. Kung kailan patay na, doon ka lang magsisisi. Magsiayos ka. Magandang gabi ho, Padre. Ikaw pala, Hermano Bali. Si Huli. Magandang araw po, Padre. Mauna na ho ako, Padre. Sige. Magpakabait ka.
Padre, para awa niyo na, wag po! Alam mo ba ano nangyari sa kumbento? Pinabalitaan daw na babaeng tumalon sa bintana ng kumbento. Huli! Ang apo ko! Huli! Huli! Gumising ka! Huli! Diyos ko! Walang mahirap o mayaman sa inyong paningin. Tulungan niyo kami makamit ang katarungan. Magandang araw, kaibigan. Kamusta? Mabuti naman, Sinong. Salamat sa pagbisita. May sasabihin ako, sana hindi ka mabigla. Ano yun, Sinong? Nawawala si Tantang Selo. Ha? Paano nangyari yun? Paano na si Huli? Basilio, wala na si Huli. Tumalon siya sa isang mataas na pader dahil inasa siya ni Padre Gamora para sa hiling na makalaya ka. Dahil doon, nawawala si Tantang Selo. Ano? Hindi pwede mangyari yun. Hindi! Pasensya na, pero ayun ang totoo. Basilio, ani mo'y dinaganan ang puso ko nang malaman ko ang iyong pagkabilanggo. Pakiwari ko'y nasira lahat ng aking mga pangarap at ang kinabukasang sana'y kasama nating lalakbayin. Hindi matigil ang pag-aos ng luha sa aking mga mata, bagamat impit lamang ang aking pagtangis, punong-puno ng hinagpis. Ako na lamang ang maaaring makatulong sa iyo. Hindi ko alam ang gagawin pero asahan mong hahanapin ko ang solusyon para makalabas ka. Hinihiling ko na sana'y ikaw ay makalabas na ng piitan. Pinakiusapan ko si Padre Gamora na tulungan kang makalabas ngunit sa isang kondisyon na hindi ko hinayaang mangyari. Kaya tumalon ako, nauntog ang ulo sa isang malaking bato at kung ano man ang nasa isip mong nangyari, tama ka. Wala akong maipagmamalaki pero maraming salamat dahil ako ang pinili mong mahalin. Umayo ka, Basilio. Hindi isinilang ni Ginang Sisa para sayangin ang sariling buhay para sa akin. Lumaban ka para sa bayan at para sa nasawi mong ina't kapatid. Tatandaan mong lagi na ikaw lamang ang minahal ko at kung mabubuhay man ulit, ikaw pa rin ang iibigin. Patawad, Basilio, at paalam. Hanggang sa muli nating pagtatagpo. Huli. Mga kabataan, kamusta na kayo? Mabuti naman ang kalagayan namin. May dala po ba kayong balita? Ilang linggo na lamang ay kakasal na si Juanito kay Paulita. Tiyak na hinihintay ng buong Maynila ang piging sa kasal nila Juanito at Paulita. Sinabi rin nila na gaganapin daw ang kasal 2 araw bago ang pagdating ni Ginoong Simon sa bansa at sinabing maghahandog daw ito ng isa sa kanyang mga brilyanteng iyas.
Simon? Oo, dito ay sa'yo nagkukulong sa mga sili at tila may sakit. Ngunit nakita ko sa kanila na hinahanda ang kanyang mga biyak at almas at nalapit ang araw ng kanyang paglisa sa bansa. Ano ba? Ilan na ba siyang pinagbinig? Sabi niya ay huwag mo pumpas ng mga panahuli maliban sa pinatalang ng mga lampas. Basilio! Basilio ang pangalan ko! Kaya siya ng podcast sa mga pasok dito. Kasi po ba malaman yung pangalan? Basilio! Basilio ang pangalan ko. Ganun ba? Maaari ka nang pumasok. Ikaw ba yan, Basilio? Sa wakas ay nakalaya ka na rin. Napakaiba na ng itsura mo at napakapayat mo na. Mukha kang patay na muling nabuhay. Anong ginagawa natin sa iyong laboratorio, Ginoo? Magmasid ka, Basilio. Nitroglycerina? Oo, nitroglycerina. Ibig sabihin ito ay isang dinamita. Tama ka dyan, Basilio. Ang lamparang ito magsisilbing liwanag mamaya sa piging, ngunit pagkalipas ng 20 minuto ay mawawala ang liwanag. Puputok ang isang kapsulang fulminato de mercurio at sasabog ang bomba.